Hello, hello, hello! Ito ang aking review sa LEGO Minecraft set, The Nether Bastion. Ang set number nito ay 21185 at ito ay may retail price noong $34 o may katumbas na 2,000 peso. Ang official release date nito ay noong January 1st, 2022. Ito ay merong 300 LEGO pieces at may kasama itong 5 Minecraft characters. 3 dito ay minifigs at 2 brick build mobs. Ang unang minifigure sa set na ito ay ang Nether Adventurer. Para sa akin, impressive naman ang design nitong bagong player skin na ito. Very nice print details sa head at ganoon din naman sa harap at likod ng torso. Parang may suot itong motorcycle helmet at protective gears. Very interesting din tong choice of color at nagustuhan ko tong yellow at orange contrast. Very similar sa Dwarf Forest ang color palette nito. Pero sad to say, wala pa ring arms at leg printing. Nagustuhan ko din tong contrast ng gray na kamay. Meron din tong ilang mga pirasong accessories. Una dito ay isang netherite helmet. Meron ding netherite sword. Meron ding dwarf fungus on stick. Meron din 2 soul torch. At meron ding isang saddle. So ganito ang itsura ng minifigure na to pag meron siyang suot na netherite helmet. Very nice tong enclosure na to ng helmet. Gusto ko yung design na yan. So ganito ang itsura ng minifigure pag suot niya yung ibang mga accessories. Gamit yung netherite sword, netherite helmet, saka itong dwarf fungus on stick. Ang sumunod na mga minifigures naman ay ang 2 piglins. Isang normal piglins at isang piglin brute. Ang normal piglin ay merong equipment na crossbow at meron din siyang suot na golden leggings. Samantala naman, ang brute piglin naman ay merong weapon na golden axe. At very nice, clear black finish din siya na merong mga konting prints at hindi sila parehas ng print ng normal piglin. Dito sa likod may print din, meron din print sa likod. Parehas na parehas sila ng head sculpt pero kapansin-pansin na merong scar itong brute piglin. Similar naman sila sa game. Para sa akin, pasok na pasok tong dalawang design na to. Bago ko makalimutan, mapapansin din na gold yung isang braso ng piglin. Ganito rin sa game, parehong-pareho rin ang reference niya sa game. Merong gold accent sa left arm ng brute piglin. Ang 2 brick build mob sa set na ito ay ang Strider at Magma Cube. Ang Strider, to be honest, ay napaka-cute para sa akin. Gusto ko tong naging design ng Strider na ito. Meron itong play features na pwede siyang may uga-uga, pwede mong ma-move tong kanyang paa. Nauuga-uga din siya at mapapansin na meron siya ditong knobs. So, ang purpose niyan ay dito mo ilalagay yung saddle. Yan. Kaya ang purpose niyan. So, kagaya sa game, pwede mong isakay dito yung player. Ang sumunod na brick build mobs naman ay ang Magma Cube. Ito ay merong naka-incorporate na technique build. Napakagandang technique build yung ginawa nila rito. Napaka-impressive. Namimimik niya yung movement ng Magma Cube doon din sa games. Itong play feature na to ay very nice at para sa akin, nagdadagdag ito ng good value sa set na ito. Going over naman sa set build, ito ang The Nether Bastion Remnant. Ito ay matatagpuan sa Nether Biome and honestly, itong design na to ay very interesting. Dahil sa size nito, marami silang siniksik na mga biomes. Meron ditong basalt deltas, meron ditong dwarf forest, meron ditong malaking area ng lava sea, at meron din ditong portion ng bastion remnant. Pangit ba yung ginawa nilang yon? Para sa akin hindi, kasi dahil itong mga details na dinagdag nila ay nagdadagdag value at more details sa set na ito. Sa side na ito ay ang basalt deltas. Meron itong 3 columns ng basalt. Meron ditong isang block ng nether gold. Yan ang nether gold. At dyan sa area na yan ay dyan mo pwedeng i-house ang Magma Cube. Pwede mo rin dito ilagay ang isang soul torch. So sa tabi naman ng basalt deltas ay merong dwarf forest. Compared sa basalt deltas, medyo elevated itong dwarf forest. So kapansin-pansin na ito yung elevation niya to separate yung 2 biome, which is very nice to be honest. Meron ditong crimson roots at meron ditong dwarf fungus. Yan, dwarf fungus yan. Pwede mo rin dyan ilagay yung isang soul torch. Itong malaking portion ng orange na to, ito yung lava sea. Ito yung nagsisilbing pinaka-base plate ng set na ito. So wala namang ganong details dito sa lava except itong mga transparent details. Meron transparent na plates dito. Itong mga transparent plates na to ay nagsisilbing parang lava boiling point, which is very nice addition. Kahit papaano merong buhay yung style ng lava sea. So dito sa lava sea, dito mo pwede i-house ang
Strider. Yan. So across the Lava Sea, meron dalawang portion ng Nether Bastion. Itong Nether Bastion na to ay solid block structure at dito nakabase ang mga piglins. Very similar sa game except itong structure na to ay maliit lamang at talagang portion lang ng Remnant Bastion kung i-compare mo sa game. Tanggalin ko lang to para makita natin mabuting loob. So dito sa loob ay merong treasure room. Meron ditong dalawang gold blocks. Yan. Meron din ditong gilded blackstone. Meron din ditong soulfire. Meron ditong red mushroom. Gayon din sa area na to. Meron ding red mushroom. Meron ditong isang piraso ng basalt column. At kung nakikita nyo, meron ditong lava pool. Ito ay isang tile plate. At meron ditong isa uling gilded blackstone. At meron ditong farm ng nether wart. Meron ditong soul sand. At itong pieces na to, ito yung nagsisilbing parang growth progress ng nether wart. Mapapansin mo na may maliit, tapos merong wala pang head, ganyan. Ibig sabihin, yan yung growth progress ng nether wart. Very nice attention sa details para sa akin. Meron din ditong lava waterfall. Ito yung treasure chest. So, inside the treasure chest, meron lang ilang mga laman ito. Meron ditong cook pork chop. Meron din ditong dalawang iron nuggets. At meron ditong dalawang netherite scraps. Yan. Itong part na to, ito yung pinaka parang outpost ng mga piglins. So, pwede nating ilagay yung piglins dyan. So, bago natin makalimutan, meron din ditong kasamang TNT block. So, itong TNT block na to ay dito siya nakalagay sa part na to. Pwede mo siya ilagay dyan. Meron ditong maliit na brick build technique. So, pwede natin ilagay dyan yung blocks. And then, yan. So, isa very nice addition sa play feature ng set na ito. At maganda rin siyang way for storytelling. Pwede nating sabihin na yung player ay meron dalang TNT, then pinasabog niya yung base ng piglin. So bilang isang casual player ng Minecraft, para sa akin, itong set na to ay isang magandang recreation ng Minecraft survival mode. It shows the exploration side ng game dito sa Nether biome. Meron decent equipment yung player at kagaya sa game, meron itong saddle, meron din itong warp fungus on stick kasi kailangan mo yan, yung item na yan, para makasakay at makontrol mo itong Strider. Parehong-pareho sa game, inadapt nila dito sa set na ito kasi ang pinaka-purpose nitong Nether Strider ay kailangan mo mag-traverse sa Lava Sea para makahanap ka ng Bastion Remnants at Nether Fortress. Although sa set na ito, napakalit lang ng Bastion Remnants. Compared sa game, napaka-massive ng Bastion Remnants. Dito sa set na to ay maliit lang, as in portion lang, so medyo nakakalungkot pero okay na rin kaysa wala. Wala din ditong pickaxe, so walang way para i-mine tong mga rare blocks na nandito. Wala rin ditong gold equipments yung player. So, sa game kasi, pag meron kang gold equipments, hindi aggressive yung piglins sa'yo. Maliban lang yung piglin brute kasi talagang aggressive tong piglin brute. Pero dito sa set na to, wala. Pero meron namang soul torch dahil sa game ayaw ng normal piglins sa soul torch. So, magagamit naman to sa pag-explore ng Bastion Remnants. I wish meron din ditong healing potion or kahit anuman lang potion. Kasi usually, pag nag-explore ka ng Bastion Remnants, madalas may dala kang potions for emergency saka malaking tulong yan sa exploration. So I have to say, itong set na to ay almost accurate representation ng game. As a fan of Minecraft, this is a must-have set. And I'm planning to combine this set also sa aking Nether Portal Ambush. Kung hindi mo pa napapanood yung review sa Nether Portal Ambush, I recommend check out the link sa description. So all 5 characters are fantastic. Especially yung mga accessories nila, very good addition. Kung naghahanap ka ng mga rare accessories kagaya ng netherite helmet, gold axe at crossbow meron dito sa set na ito. So, as always, thank you so much for watching. Let me know sa comment section kung ano ba ang tingin mo sa set na ito. Please consider supporting the channel. Like, subscribe, share, and see you ulit sa mga susunod pang video. Hanggang sa muli!